Nakaalerto na ang mga residente ng Nauhan Oriental Mindoro sa posibleng pananalasan ng bagyong Opong. At sa Tagkawayan, Quezon naman, sa pilitan na ang paglikas sa ilang residente. Saksi, si Bea Pinlac. Aligaga na si Nanay Flora sa pag-angat ng mga gamit sa bahay ng abutan ko sa Nauhan Oriental Mindoro kanina. Bukas kasi inaasahang mananalasa ng bagyong Opong sa lugar at kinangangambahan niyang maulit ang pagpasok ng baha sa kanilang bahay. Sana huwag na po uling kaming datnan ng tubig na ganyan. Kaso may padating na naman pong bagyo. Isipin niyo po, liligtas kong mga apo. 6 po yan. Kaliliit. Pag nagkataon, matutulog na naman aniya ang mga apo niya sa mesa imbis na sa kama para hindi abuti ng taas ng baha. Sobrang sakit talaga po. Nangangamba po ako talaga. Kako baka sa to tataas pa. Isang ko pa dadalhin ka akong mga bata. Bagaman sanay na, sawa na aniya siya sa pagiging bahain ng probinsya. Ang ika-9 na flood-prone province sa bansa, ayon sa nakalap na datos ng GMA Integrated News Research mula sa Department of Environment and Natural Resources. Pinakabahain naman sa probinsya ang Nauhan, na tila kabalintunaan lalo't narito ang 37 sa halos 140 flood control projects sa probinsya. Higit 6 na bilyong piso ang pera mula sa buwis ng bayan na ginastos para dyan. Kaya lalong masakit para sa mga tulad ni Nanay Flora na paulit-ulit nagtitiis sa baha. Hirap talaga po pag binabaha. Sana po naman masolusyonan po. Kami ang nagsasacrifice ng hirap. Sila nagmamasarap. Pinagawa na lang sana nila ng tama. Para hindi na maghirap ang mga tao na binabaha. May 2 natapos ng flood control project sa Barangay Pinagsabangan 2 sa Nauhan ayon sa sumbong ng Pangulo website. Sa bilang ng barangay, may 2 pang nadagdag pero ginagawa pa rin ang isa. Gumagana naman ang iba, pero kulang pa. Nangyari lang siguro talaga na sa sumlakas ng tubig ay maraming pambutas yan. Kulang pa talaga po yung flood control na yan. Ang isa sa mga dike, ilang kilometro lang ang haba. At kapag lumakas ang agos ng ilog, ay nalulusutan ang bahaging walang dike. Kaya nilulubog ang mga palayan at papasukin ang mga bahay. 24 hours namin kaming gising para bantayan ang ilog dahil lumalampas talaga sa kalsada ang tubig. Ayon sa Pag-asa, posibleng magdulot ng malawakang pagbaha at landslide sa Oriental Mindoro bukas ng tanghali hanggang sa Sabado. Wala nang pasok bukas sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, pati na rin sa mga opisina ng gobyerno. Sa Tagkawayan, Quezon, abala na sa paghahanda ang mga residente sa posibleng pinsalang idulot ng bagyong Opong. Naglagay na sila ng mga pabigat sa bubong ng bahay at nagkabit na rin ng mga panangga sa ulan. Nagsagawa na rin ang forced evacuation. Nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng Kalasyaw, Pangasinan dahil nananatiling lubog sa baha ang mga bahay rito. Gumamit na rin sila ng balsa para makaikot sa lugar. Ganyan din ang sitwasyon sa Dagupan City. Mahigit 200 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Para sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.